Ano to? Lacson. Sabi ni Lacson ha, Korte, ipapasupina si Gutesa at Senator Marcoleta. Para saan? Dahil lang sa notaryo? Ipapasupina sa Korte Suprema? Ano bang mas importante, Lacson? Yung laman ng affidavit ni Gutesa? Or yung notarial? Nakakabwisit lang, kabibig ba? Na mas they wanted to twist the story at ma-focus ito sa notaryo at i-blame si Marcoleta at sasabihin si Gutesa ay fake news. Paano naging fake news ang isang taong nanumpa sa harapan ni Lacson at ibang mga senador? Tapos idinidiin nila fake yun kasi fake yung notary. Paano na? Ano nangyari? Ayon kay Lacson, wala mo ng aksyon ang Senado sa affidavit ni Gutesa. Nasa korte na raw ito at posibleng ipatawag si ex-Marin Gutesa, Attorney Espera at Senator Marcoleta sa susunod na linggo. Hala, nakakatawa lang, no? Try to imagine, talagang they really wanted to shift the story to the notarial. Ito kasi abogadong ito. Yung si Atty. Pichi nagsabi na hindi siya pumirma. Naku, kung makakalusot si Marcoleta, si Atty. Espera at si ex-Marin Gutesa sa Korte Suprema, nako, ikaw, Atty. Pichi, nako, ipapatawag ka sa Blue Ribbon Committee. Korte, ipapasupena si Gutesa at Senator Marcoleta. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, posibleng maglabas ng supina ang Manila RTC Executive Judge Carolina Icasiano Sison laban kay retired Orly Gutesa, Attorney Pichi Rose Espera at maging kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa controversial na affidavit. Nako, sabi no? Ang affidavit na ang pinaka-crucial ang notaryo na. Pero yung laman ng affidavit hindi naging trending, di ba? Ngunit taliwas sa bigat na ibinibigay ni Lacson sa issue ng notaryo, ilang abogado maging si Senator Marcoleta at si dating Representative Mike Defensor ang nagsabing hindi na ito dapat gawing sentro ng usapan. Of course, tama. Bakit naging sentro ang notaryo? Ang dapat maging sentro ng usapan, yung laman ng affidavit, yung na-mention ang pangalan, hindi dapat i-mention na si Martin Romualdez. Yun ang dapat tutukan. Kalerkika. He verbalized what he said in the Senate. That's enough evidence. Tama. Yung issue sa notaryo, side issue na lang. Pero pinalalala ng mga kakampink, ng mga loyalista, ng mga VVM Vangag supporters. Kasi wala silang pang-counter issue laban kay Romualdez. Di ba? Kasi nasentro na si Romualdez. So hinanapan nila ng buslot. O ang gagawin nila, ang notaryo, ang ginagawa nilang buslot ngayon. Gusto nila maging sentro yun ng pinag-uusapan. Di ba? Ito pa, dagdag pa niya, ginagamit lang umano ang notaryo issue para i-discredit si Gutesa at ilihis ang investigasyon mula sa mahalagang tanong. Tama. Totoo bang sinasabi niyang nagde-deliver siya ng pera kina Martin Romualdez at Zaldico 3 beses kada linggo? Dapat ito sana ang pinofokusan ni Lacson. Ngayon mas lalo nakikita natin ba kung saan patutungo itong Senate hearing na ito. Dapat sana hindi pinalitan si Marcoleta. Kasi si Marcoleta ba, may klarong direksyon kung saan patutungo itong Senate hearing na to. Pero si Lacson parang, nasaan na yung sinasabing Lacson na 67 congressman na nag-speech pa siya na may listahan siya. Nabulgar na ba? Hindi na bulgar. Puro na lang hanggang dila lang yun ni Lacson. Dapat sana Senate Blue Ribbon Chairman ka na. Pag upo mo bilang Senate Blue Ribbon Chairman, laglagan kung laglagan. Pero hindi niya nasabi kasi ginawa lang niya yun para makakuha ng pansin. Para sabihin talaga, wow, ang galing ni Senator Lacson, ganito, ganyan. Wow, si Marcoleta walang nagawa. Pero ngayon, sa nakita ngayong bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, sino mas kahanga sa inyo? Kayo netizen, sino mas kahanga sa inyo? Si Lacson na bagong chairman ng Blue Ribbon Committee or Senator Marcoleta
na kung saan nung umupo si Senator Marcoleta, maraming congressman ang nayanig ang mundo. Sa pag-upo ba ni Lacson, meron bang na-mention na congressman? Nayanig ba ang mundo ng mga politiko? Nayanig ka, bibig. Because of Marcoleta. Because of Gutesa. Biglang nayanig ang mundo ni Romualdez Romualdez. Diba? Oh, chairman si Lacson. Oh, sino ngayon ang mamukhang alalay ngayon? Si Lacson. Ang head, ang panging hero sa Senate Blue Ribbon Committee, kay chairman si Lacson, si Marcoleta. Bakit? Dahil kay Gutesa. Diba? Ayon kay Defensor, good faith ang naging kilos ni Gutesa nang ipanoteryo niya ang affidavit. At ang mas dapat imbestigahan ay kung bakit biglang umatras si Atty. Espera. Totoo. Nakakahiya, di ba? That's the only way they could discredit this person. That's the only way they can bring down the statement he delivered in the Senate. Yung umatras si Atty. Espera at si Espera naman nagsabi na hindi ako pumirma dyan. Fake yan. Fake? Ang affidavit fake? O yung pagnotaryo nyo ay fake? Diba kabibig? Grabe no, Lacson. Sabi nga dito ni Congressman Kiko Barzaga, mas mauna palang makukulong si Orly Gutesa kaysa kay Romualdez. Tuta talaga si Senator Lacson. O, tingnan nyo. Tingnan yung komento ni Kiko Barzaga ngayon lang, 3 hours ago. Yan ang komento niya kasi na-shock siya. Bakit? Diba? Bakit ganun? Si Gutesa pa at si Marcoleta pa ang ipapasupina ng Korte Suprema. Dapat sana si Martin Romualdez ipapasupina sa Korte Suprema, pasagutin ang kanyang mga aligasyon ni Gutesa, 'di ba? Lubog na tayo sa korapkong dahil sa mga tuta na yan. Si Lacson may tinatagong pinoprotektahan, si Tamba at Kong. Sabi ni Arnel Rivera, lipat na tayo sa Mars, nakakabwisit ang mga taong ito. Ping Lacson, kapal ng mukha from Mero Magat. Halatado ng depensa. Mano sila antayin nila ang buong hukbo. Nako. Pinas ngayon, bulok sistema, lahat bulok, mahirap na ipagtanggol, kawawang ganun lang kadali sa kanila laruin ang batas na meron ang bansa natin. Nakakasuka, di ba? One day luluhod at luluha di ang mga mapaglamang na mga iyan in God's perfect time, di ba? So yun ang mga ilang komento ng ating mga netizens. Kapibig ba, meron ako nakitang video mga kapibig, so panoorin nyo to. Dahil kabaro ko sa Philippine Marines, ang sentro ngayon ng atake, si Master Sergeant Gutesa, na dumalo sa pagdinig. Alam nyo na, hindi ko na babanggitin, nilayo ko ng mga ganyan-ganyan. Ito yung unang pagkakataon na may ganito akong paksa. Alam nyo naman, pakanta-kanta lang ako, o yung mga inspirational messages ko. Ayoko sana sa ganito. Pero kahit sa munting pamamaraan lang, matulungan ko siya kung paano magpaliwanag. Yung sinasabi na peke na notaryo doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Okay? Unang-una, kapag pumunta kayo doon sa malalaking kampo, halimbawa Camp Aguinaldo, Campo Crame, pati NBI, pati DOJ, doon mismo sa harapan, ang daming nagnonotaryo doon. Yung transaksyon mo sa loob, o utusan ka nung concerned office na yan, magpanotaryo ka muna. Ngayon, lalabas ka, ang dami doon, nakahilera, mga pwesto. Pero hindi nyo doon makikita yung mga abogado. Kalimitan, andun lang yung kanilang secretary o staff. Sila na yung pipirma. Pero bakit tinatanggap yun? Kasi walang issue. Ito, may issue dahil siya lang yung kaisa-isahang bumanggit doon sa pangalan na binanggit niya. Yan. Alam ko yung iba sa inyo, naranasan na nila yan. Walang abogado. Ang pipirma doon, yung sekretary lang. Sa probinsya, kalimitan ang nakikita doon kasi yung mga abogado dahil kukunti lang yung tao. Pero sa Metro Manila, sabi ko nga, kalimitan, staff o sekretary lang. Marami pang nagsasabi doon, nakakasuhan daw siya. Anong ikakaso niyo doon? In good faith naman yung pagpapirma niya. In good faith naman yung pagpapanotaryo niya. Oh, di ba? Ang kasuhan yung sekretary ng abogado, yung pumirma doon.
At pustahan tayo. Kung kontra dun sa binanggit niya na pangalan, yung abogado na yon, hindi na yun magrereklamo, di ba? Number 2. Ito yung sitwasyon na bibihirang mangyari, pero naranasan ko kasi yon. Yung, pwede namang siya yung pumirma, halimbawa lang, siya yung pumirma. Pero tinakot na siya, tatakutin siya. Hindi naman yung takutin na may mangyayari sa iyo pag hindi mo talikuran yung pirma mo. Hindi naman ganoon ang manakot. Alam niyo yung manakot? Kasi sabi ko nga, nasubukan ko na lahat yan. Simple lang yan. Halimbawa, tatawag ka. Attorney, kung hindi mo tatalikuran yung pirma mo na yon, alam ko kung saan nag-aaral yung mga anak mo. Ano lang panakot, ang dali lang yan, di ba? Simple lang. Siyempre si attorney, ano na yan, talagang parang nasindihan na yung point niya yan. I-deny na niya. Pero bibihirang mangyari yon. Ito pa, yung sinasabi nila na sinungaling daw si Tapguti, hindi nyo kilala yung tao. Ako, kilala ko siya personal. Ang sundalo may kanya-kanyang field of specialization. May infantry, may supply, ano ba yun? Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng Intel yun. Ikaw, inimbitahan ka, alam mo na ang laking tao yung binanggit. Tapos pupunta ka doon sa imbitasyon. Hindi Alam ng mga kasundaluhan yan, ang Intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa, Sabado bukas, yung Intel nag-iisip na para Miyerkules yan. Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa kaalaman ng hindi nakakaalam, yung gate ng Forbes, hindi nasasakupan yung bahay doon ni, alam nyo na. Yung McKinley Road na yan, from EDSA papunta ng BGC, andun, along sa McKinley yung bahay niya. Hindi nasakupan ng main entrance. Alam ko yan, ilang beses na akong nakapasok sa bahay niya. Okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya, katulad namin sa Marines, nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao. Lalo na dun sa nag-imbita sa kanya. Ako, ayaw kong magbanggit ng mga, neutral lang ako. Para lang kay Tapguti yung pinaliwanag ko. Alam niyo naman, may kasabihan. Marines is always a Marines. So yun na nga, ang gulo, no? Si Gutesa pa ang nagiging resource person, nag-take out sa Senado. Si Marcoleta pa ang trying to help para masulbad ang flood control projects, kung sino ang nasa ulo ng flood control project na anomalies. Sila pa ay papapasupin na ng Korte Suprema. Diba? Pero yung mga kurakot na mga politiko, yung mga congressman na pinangalanan ng mga diskaya, parang nawala sa bula. Diba? Sayang talaga ang effort ni Senator Marcoleta nung siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero ngayon si Lacson na ang umupo, parang gusto ni Lacson ba na kung ano man ay presenta ni Marcoleta, no? Parang gusto niyang i-discredit, gusto niyang didmahin na lang, or kung pwede nga sabihin na mali-mali si Marcoleta. Gawa-gawa lang si Marcoleta. If you still remember, sinabi ni Lacson kay Marcoleta, "Are you trying to steal the show from me?" Oh, naalala ko pa yan nang nagsagutan silang dalawa. Diba? So halata, nakututa din pala itong si Lacson. Sabi ni Kiko Barsaga. Mas mauna palang makukulong si Ore Gutesa kaysa kay Romualdez. Tuta talaga si Senator Lacson. O mga senador dyan, takot din kayong mag-change ng Senate President? Change na kayo, oy. Kung hindi, nakatatak sa mga nyo, sa mga agtang nyo, sa mga noon nyo, tuta.